Baka akala ng Rusya ay nakita na nito lahat sa Crimea. Ang kuta ay naging pabigat na dahil sinira ng mga drone ng Ukraine ang kanilang lohistika. Winarak ang pagpapadala ng mga kargamento at gabi-gabing lumilipad sa Crimea para sirain ang depensa sa himpapawid, imbakan at iba pang target. Dapat alam na ng Rusya na may laging bagong estratehiya ang Ukraine. Ang kakakita lang natin ay isa sa pinakamalaki na gawa ng mga diver ng Omega unit ng Ukraine ang hindi maiisip. Kumikilos sila ng malalim sa likod ng mga linya ng kalaban. Nagawa nila ang isang bagay na ikaka-proud ng isang scriptwriter sa Hollywood kung siya ang nakaisip nito. Ipinapahiwatig nito sa Rusya na umigting na ang labanan para sa Crimea. Hindi na lang mula sa malayo ang pag-atake ng Ukraine. Kaya nitong magpadala ng tao sa peninsula. Magsisimula tayo sa mga pangunahing kaalaman. Noong Hulyo 17, nabalita na muling nakapaglunsad ang Ukraine ng isa na namang pag-atake sa Saki Airbase sa Crimea. Ika-4 na pag-atake na ito sa Saki sa loob ng isang buwan at nagdulot ito ng malaking pinsala. Naghintay ang operatiba ng Ukraine ng tamang oras sa pag-atake. Sa halip na subukang atakihin ang mga eroplanong Ruso habang nakatago ang mga ito sa mga hangar. Pinayagan ng operatiba ng Ukraine na magtaksi ang mga eroplanong yon. Binigyan ng maling pag-asa ang mga uto-uto ng Rusya. Habang naghihintay ang Ukraine, nagtaksi ang Su-24M sa tarmac. Papalipad na sana ito nang umatake ang mga drone ng Ukraine. Dalawa sa mga ito ang tumama sa Su-24M sa isang tumpak na pag-atake na nagpapakita kung gaano nakabisa ang mga drone ng Ukraine. Una, tinamaan ang ilong ng Su-24M. Kaya nabasag ito sa maliliit na piraso. Habang pinapanood ng piloto na ilang pulgada lang ang layo. Habang nagkakahiwa-hiwalay ang ilong, tinamaan ng pangalawang drone ng Ukraine ang mga tangke ng gasolina. Kaya tuluyang nawasak ang Russian fighter jet. Naipamahagi na ang video. Walang duda, nagawa ng Ukraine ang sinabi nila. Pwedeng panoorin ang drone ng Ukraine na nakatutok sa Su-24M. Bumababa ng mabilis at pagkatapos ay tumama sa target. Biglang tumaas ang gastos ng mga operasyon ng Russia sa himpapawid sa Crimea. Kailangang magmadali ang Kremlin maghanap ng pandigmang eroplano na ipapadala sa peninsulang nasa gitna ng labanan kapalit ng Su-24M na nawala nila. Pero hindi ito ang totoong kwento. Kahanga-hanga ang ika-4 na pag-atake sa Saki ngayong buwan. Sa pangunahing detalye, iba ang ataking ito sa mga naunang ginawa ng Ukraine sa Crimea. Madalas, naming ikinukwento ang mga drone na inilunsad mula sa kalupaan o mula sa ibabaw ng mga pandagat na drone sa Black Sea kapag nag-uulat tungkol sa ganitong pag-atake. Hindi ngayon. Hindi galing sa karaniwang drone operator ang bagong tagumpay ng Ukraine. Sa kwentong parang pelikula, nagpadala ang Ukraine ng mga combat diver diretso sa Crimea para atakihin ang Saki Airbase. Miyembro ng Omega Special Forces Center ng Ukrainian National Guard ang mga diver na yon. Sinanay sila para sa mga misyon na hindi kaya ng karaniwang sundalong Ukranyano. Espesyal ang Omega, bagamat bihirang mapansin sa digmaan ng Ukraine at Russia, kabilang ang mga operatiba ng Omega sa pinakamagagaling ng Ukraine. Ang Special Forces Center Omega ay may walang detachment. Tinawag silang Omega bilang pagkilala sa pagkakaisa at kakayahang manatili sa anino. Ang tungkulin ng Omega ay simple lang, tiyakin ang pambansang seguridad at depensa sa pamamagitan ng paglaban sa terorismo at pagtataboy sa armadong agresyon laban sa Ukraine. Sa konteksto ng tinatawag na espesyal na operasyong militar ni Putin na sa madaling salita ay nangangahulugang hanapin ang anumang Ruso at wasakin ito. Piling operatiba lang ng Ukraine ang kabilang sa Omega. Pinaniwala ang may humigit kumulang 500 at isa hanggang 1,500 nakasapi ng serbisyo ang sentro. Ayon sa mga ulat ng militar sa lupa, lahat ng kasapi ay lubos na sinanay na espesyalista. Ang mga paratrooper, eksperto sa pakikidigma gamit ang kabayo, at iba pang espesyalistang sinanay para sa natatanging sitwasyon ay napupunta sa Omega. At nariyan din ang mga combat diver, ang mga bida sa nangyari sa Saki. Hindi natin alam ang eksaktong detalye ng operasyon ni Omega sa Saki. Bahagi talaga ng proseso yan. Hindi maglalabas ng detalye ang sentro tulad ng Omega sa lihim na operasyon pagkatapos ng insidente. Maaring gumana ulit ang estratehiyang dating epektibo kung hindi alam ng Russia ang paraan nito. May konting impormasyon tayong nakuha mula sa Telegram post ni Oleksandr Pivnenko, komandante ng National Guard ng Ukraine. Sa post niya noong Hulyo 16, sinabi ni Pivnenko, sinira ng ating mga espesyal na puwersa mula sa Omega Special Operations Center ang isang Russian Su-24M bomber sa Saki Military Airfield sa pansamantalang okupadong Crimea. Matagumpay na isinagawa ng mga combat diver ng Omega Special Operations Center ang operasyon. Muling pinatunayan ang kakayahan nilang magsagawa ng mga pag-ataking mataas ang presisyon laban sa mga target ng kaaway na malayo sa likod ng kanilang mga linya. Karagdagang impormasyon ay nagmula sa United 24 Media
na nagsasabing inabot ng 3 linggo ang paghahanda para sa operasyon. Ginawa ito sa tulong ng Air Force at Security Service ng Ukraine. Pagkatapos ay ibinahagi ni Pivnenko ang ilang maliliit na detalye tungkol sa kung ano ang kinasangkutan ng operasyon. Nakilala ang target ilang araw bago sa lakayin ng mga diver. Alam ng National Guard na may Su-24M ang Russia sa sake na posibleng gamit sa paglunsad ng misil sa mainland Ukraine. Sumunod ang pagpaplano habang naghanda ang Omega Special Forces ng isang operasyon kung saan sila ay papasok ng palihim mismo sa Crimea. Doon sila magpapalipad ng mga drone para tamaan ang Su-24M. Lampas doon, assume lang tayo based sa alam natin sa trabaho ng combat diver. Dapat na ipadala ang mga diver sa Crimea kahit paano, marahil gamit ang isang patrol boat o isang submersible para hindi sila makita. Kailangan din nilang harapin ang hamon ng paglalayag sa baybayin ng Crimea para ilunsad ang kanilang mga drone at makatakas. Huwag kalimutan, kailangan din nilang dalhin ang mga drone. Pinamamahalaan din ang nabigasyon sa trabaho, kabilang ang paglangoy sa ilalim ng tubig. Hinaharap ang pagtaas-baba ng tubig at mga agos para maabot ang layunin. Anumang pagkakamali ay may malaking kapalit. Ang pagdating sa maling baybayin ay maaring magdulot ng pagtatapos ng operasyon bago pa man ito magsimula. May mga gamit ang combat diver na tumutulong sa kanilang trabaho. May mga waterproof na tablet na ngayon na magagamit ng marami sa mga gumaganap ng ganitong tungkulin. Tumutulong sa nabigasyon gamit ang GPS at Doppler satellite positioning. Gayunpaman, malaki pa rin ang gawain pumasok sa Crimea. Magsagawa ng drone strike sa Saki sa tamang-tamang oras. At pagkatapos ay makalabas ulit. Sinabi namin na espesyalista ang mga taong ito. Ngayon alam mo na bakit. May ilang naunang halimbawa ng ganitong operasyon. Nung mga unang araw ng pananakop ng Russia sa Ukraine, nagawa ng Russia na masakop ang Snake Island matapos ang maikling pambubumba na nagresulta sa pagkakahuli ng mga Ukrainian border guard na, sa madaling salita, sinabihan ang mga mananakop na Ruso na magpunta sila sa impyerno matapos utusan ng mga Ruso ang mga gwardiya na lisanin ang isla. Malaking panalo para sa Russia ang Snake Island. Kung manatili sa Russia ang isla, magiging ideal itong lokasyon para sa depensa sa himpapawid sa kanlurang Black Sea. Ang isla na wala pang 1 kilometro ang haba ay nasa isa sa mga ruta ng pagpapadala ng Ukraine para magpadala ng barkong pangkalakalan sa Black Sea at palabas sa international na tubig. Nagsimimulang gumawa ng mga pakana ang Russia kaugnay ng Snake Island matapos nila itong masakop. Noong Hunyo 30, 2022, inanunsyo ng puwersa ni Putin ang kanilang pag-atras na sinasabing pagpapakita ng kabutihang loob sa Ukraine. Ulat ng Osprey Publishing. Hindi naniwala ang Ukraine na umalis na ang puwersa ng Russia. Anong kabutihang loob ang pwedeng ipakita ng bansang sumasakop sa Ukraine? Kaya noong Hulyo 7, 2022, tinawag sa aksyon ang mga combat diver mula sa ika-73 sentro ng espesyal na operasyong pandagat ng Ukraine. Palihim na nilapitan ang Snake Island gamit ang mga sasakyang pang-ilalim ng tubig. Ang mga diver na sinanay ng Special Boat Service ng UK ay bumaba at sinuri ang Snake Island para tiyakin ang pahayag ng Russia. Tama nga, maya-maya lumapit ang mga barkong pandigma ng Russia na parang sinasabi sa Ukraine na ang kabutihang loob ng Russia ay hanggang sa abot lang ng iniisip ni Putin tungkol sa kinabukasan ng sarili niyang bansa. Umatras ang mga diver pero may plano na silang sinusunod. Sa mga sumunod na taon, nasangkot ang mga combat diver ng Ukraine sa mga pag-atake sa Kinburn Spit. Nagbibigay din ito ng kapangyarihang kontrolin ang trapiko sa Black Sea at Ilog Dnipro. Maraming karanasan ang mga diver na yon. Naniwala kami na nasubok ang karanasang yon sa Saki Air Base sa Crimea at matagumpay na. Nalampasan ng mga diver ng Ukraine ang pagsubok. Marami pa rin dito ay haka-haka lang. Ayaw ng Omega na ibunyag ang mga sikreto nito. At hindi rin naman dapat. May alam tayo tungkol sa operasyon ng Saki na di pa sinasabi ng pambansang gwardiya ng Ukraine. Ngunit naiulat na ito mula noon. Bago namin ibunyag ang game-changing na impormasyon, paalala lang na nanonood ka ng military show. Kung may natutunan ka, marami pa kaming inihanda para sa iyo. Pindutin ang subscribe at i-ring ang notification bell para siguradong makita mo ang mga susunod pa naming palabas. Ang mga combat diver ng Ukraine at ang mga detalye ng kanilang trabaho ay maaaring nababalutan ng lihim. Pero mga drone ang ginamit nila sa pagbagsak ng Su-24M ng Russia. Ginamit ng mga diver ang AI-powered Hornet drones na mahalaga sa kampanya ng Ukraine na putulin ang supply para maihiwalay ang Crimea. Pero hindi ito mga Hornet na kilala natin. Sa follow-up na ulat noong Hulyo 17, ukol sa sakuna ng Russia sa Saki, inihayag ng United 24 Media na ginamit ang combat diving mission ng Ukraine bilang pagsubok ng mas pinahusay na Hornet drone. Ang bagong bersyon na ito ay pinanatili ang guidance system na may AI na naging dahilan ng pagiging epektibo nito sa sinakop na Ukraine. Gayunpaman, in-upgrade ito ng technical na espesyalista ng Omega bilang fixed-wing variant na mas malayo ang lipad kaysa orihinal na Hornet. Malaking tulong ito sa Ukraine, lalo na sa bagong Hornet na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang $11,000. Maaring pilitin ng Ukraine ang Russia na ilayo ang air power nila mula Crimea
na naglilimita sa bisa ng mga missile at glide bomb mula sa Crimean Peninsula. Nagdadala ito ng malaking gastos sa Russia dahil ang isang Su-24M ay nagkakahalaga ng halos $25 milyong bawat isa. Tinumba ng Ukraine ang isa ron gamit ang mga drone na ang pinagsamang halaga ay mga $20,000. Malaking balik sa puhunan nila. Ngayon, may bagong Hornet ng Ukraine. At moderno na rin ang paraan nila ng pagpapadala ng mga combat divers sa Crimea. Alam ng Russia na may problema itong nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa kanila. Paano kung hindi? Su-24M ang susunod. Paano kung gamitin ng Ukraine ang kanilang mga upgraded na Hornet para pabagsakin ang Su-35 na nagkakahalaga ng $85 milyong? Posible na itong mangyari ngayon na lalo pang magtutulak sa Russia na ilipat ang air power nito sa mas malalim na bahagi ng Crimea at baka alisin na sa peninsula. Patuloy ang kapalpakan ni Putin sa Crimea. Ito ang pinapakita ng nakakagulat na operasyon ng Omega. May naisip ang Ukraine na paraan para makapasok ang mga sundalo sa Crimea nang hindi kailangan ng malaking amphibious assault na siguradong mapanganib. Kulang ang kagamitan ng Ukraine para sa ganitong pag-atake. Ang hukbong dagat ng Ukraine, kung anuman ang mayroon sila, ay wala talagang mga barkong pandigma. Karamihan ay patrol vessel at barkong panlaban sa mina. Kaya imposibleng gawin ang tradisyonal na amphibious assault. Kayang mabawi ng Ukraine ang Crimea kung may sapat na puwersa. Pero laging magiging hamon ang pagpasok ng puwersa sa peninsula. Ang pagsubok na lusubin ang dalampasigan ng Crimea ay isang halatang pag-atake. Todo alerto ang depensa ng Rusya. Kakailanganin ng Ukraine na magdanas ng napakaraming casualty para maging posible ang ganitong pag-atake. Kahit pa meron itong mga amphibious landing vessel na kailangan para sa isang malawakang pagsalakay, hindi naman ito naging hadlang para sa Russia na magpanik. Ayon sa Kiev Independent, noong Hunyo 17, naghahanda ang Russia laban sa posibleng paglusob ng Ukraine sa Crimea sa pamamagitan ng pagpapalakas ng coastal defenses. Diyan mo malalaman na talagang natatakot ang isang bansa. Ang paghahanda laban sa halos imposibleng pangsalakay ay nagpapakitang parang pugot na manok ang pamunuan ng Russia pagdating sa Crimea. Ang nakita natin ngayon lang sa mga combat diver ng Omega ay ginagawa na ng Ukraine ng paulit-ulit laban sa Russia na sumasalungat sa lahat ng inaasahan. Inaasahan ng Russia ang paglapag ng Ukrainian, pero hindi nila inasahan ang lihim na pagpasok ng maliit na grupong diver na may mga bagong Hornet drone sa Crimea. Maglunsad ng pag-atake sa dati ng napinsalang paliparan na sumira sa isang Su-24M at pagkatapos ay makalabas ulit. Ang nakita lang natin ay lalo pang lumalala ang crisis ni Putin sa Crimea dahil ipinakita ng Ukraine sa Russia na lahat ng depensang sinusubukan nitong itayo ay walang magagawa para pigilan ang isang bansa na naging isa sa mga nangunggunang eksperto sa asymmetric warfare sa buong mundo. Hindi ito kontra pananalakay sa Crimea. Eksaktong operasyon ito at malamang na makikita nating magsisimula ang Ukraine na magsagawa pa ng ganitong uri ng operasyon habang unti-unting bumabagsak ang kontrol ni Putin sa Crimea. Sa huli, hindi magtatapos ng pasabog ang Russia sa Crimea. Matatapos ito sa isang mahina at tahimik na paraan. Alam natin yan kung titingnan natin ang Crimea sa mas malawak na pananaw. Kahit impressive ang operasyon ni Omega, isa lang itong dagdag para sa puwersang Ruso na sumasakop na parang hilo na sa dami ng tinatanggap na suntok. Pinapakita na yan ng saki pa lang. Ang lakas himpapawid ng Rusya ay humina na. Kaya ang mga fighter jet at bomber nito ay halos sa paglipad na lang mula sa mga paliparan na gagamit. Umiikot sa mga paliparan para magbomba at magmisil lang at pagkatapos ay lumalapag. Bihira na lang magsorti ang Russia sa labas ng sinakop nilang teritoryo. Marahil dahil nawasak na ng Ukraine ang 438 eroplano ng Russia at 354 nitong helicopter. Ayon sa ulat ng Ukraine noong Hulyo 20, ang mga paliparan gaya ng Saki ang sentro ng kampanya sa impapawid ng Russia. Kapag nakompromiso ang mga paliparan, mauunsyami ang plano ni Putin na gawing base ang Crimea para sa pag-atake sa Ukraine. At ang Saki ay nakompromiso na ng husto. Nabanggit namin na ang operasyong Omega na sumira ng Su-24M sa Saki Airbase ay isa sa 4 na operasyon ng Ukraine nitong nakaraang buwan. Ilang linggo bago iyon, noong Hulyo 3, ibinunyag ng Kyiv Post na inatik ang Saki gamit ang drone strike na sumira o nagdulot ng pinsala sa 7 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang Su-30 at Su-24M. Nauna ron ang isa pang pag-atake na isinagawa ilang araw lang bago iyon, kung saan nakapagdala ang mga Ukrainian drone ng 5 kumpirmadong tama sa mga hangar sa Saki. Isang drone strike ang nagsanhi ng sunog sa hangar na imbakan ng Su-30SM ng Russia. Kung di pa rin nakuha ng Russia ang mensahe, ipapapaliwanag namin ito para sa kahit alin sa kanilang mga bot na nanonood ng video na ito. Hindi naligtas ang Saki Airbase. Ganon din ang masasabi para sa natitirang bahagi ng Crimea. Tinawag naming kalamidad para kay Putin ang nangyayari sa peninsula at hindi namin basta-basta ginagamit ang salitang iyon. Natapos ng mga combat diver ng Omega ang kanilang operasyon, habang ang Crimea ay na-isolate na dahil sa isang malawakang kampanya ng Ukraine na nagputol sa mga pangunahing ruta ng supply sa mainland at winawasak ang mga barko ng supply at gasolina sa dagat ng Azov
habang tayo ay nag-uusap. Dumaranas ng matinding krisis sa enerhiya ang peninsula dahil sa mga pag-atake. Nauubos na ang gasolina sa mga gasolinahan. Kung makakahanap pa man ng mga gasolinahan ang mga mananakop na may natitirang gasolina. May mga salit-salitang brownout din sa Crimea habang tinatarget ng Ukraine ang mga substation ng kuryente at mga thermal power plant. Sa loob ng 10 araw bago ang Hulyo 16, tinarget ng Ukraine ang 147 fuel tanker. Tinatangkang magdala ng gasolina at diesel sa Crimea gamit ang dagat ng Azov. Lumawak ang kampanya ng Ukraine na may 7,028 matagumpay na mid-range na pag-atake laban sa Russia noong Hunyo. Halos doble ito kumpara sa 3,800 matagumpay na pag-atake noong nakaraang buwan na nagpapakita ng paglala. Sa halip na panghupa, ang ginawa ng Omega Combat Divers ay parang sarili rin nilang mid-range na pag-atake kahit ginawa ito sa paraang di natin dating nakita. Ipinapakita ng operasyon ng Omega na wala ng kontrol ang Russia sa katubigan sa paligid ng Crimea. Ang Black Sea, partikular, ay nagbago mula sa isang yaman na maaring gamitin ng Russia para atakihin ang mainland Ukraine tungo sa isang pabigat na ngayon ay nagsisilbing ruta na maaring gamitin ng Ukraine para magsagawa ng mga operasyon tulad ng misyon ng mga combat diver na nakita lang natin. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Hulyo 5 nang ideklara niyang wala na sa Russia ang Black Sea. Mahirap itong pabulaanan. Ang Ukraine na walang hukbong dagat, tandaan mo, sistematikong winasap ang mga barkong pandigma ng Black Sea Fleet. Kaya't ang natitirang armada ng Russia ay nagtago na sa pinakamalayong lugar mula sa mga drone at misil ng Ukraine. Ang Ukraine ay umatake ng 33 beses sa mga pangunahing barkong pandigma, 34 laban sa mga barkong panlapag ng Russia, at 23 laban sa mga pantulong na sasakyang dagat. Ang kampanya sa Black Sea ay naging dahilan para maging mas mapanganib ang katubigan sa paligid ng Crimea para sa mga mananakop na Ruso kaysa sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Delikado na ngayon dahil kayanan ng Ukraine magpadala ng mga combat diver sa Crimea. Ang pagbabagong ito ng Black Sea mula sa isang bentahe patungo sa isang pabigat ay umaabot hanggang sa mismong Crimea. Ang susi sa imperialistikong ambisyon ng Rusya sa Ukraine ay dapat sanang simbolo. Kinuha ng Rusya ang Crimea halos walang laban noong 2014. Ginamit iyon ni Putin na panakot sa buong Ukraine. Ipinapakita niya ang Crimea bilang destinasyon ng pinakamayayamang tao sa Rusya. Ngayon, war zone na ito na walang gasolina, kulang sa pagkain at walang kuryente at mga nasusunog na fighter jet sa mga airbase. Marami sa mga mananakop sa Crimea ay maaaring hindi na malaman ang ginawa ng Omega. Hindi man lang nila malalaman agad, kundi matagal pa pagkatapos ng pangyayari. Sisikapin ng Russia itago ang kahangahangang operasyong combat diving mula sa kanilang mga tao. Kahit itago nilang nangyari, walang magbabago. Inihiwalay na ng Ukraine ang Crimea. Ngayon, may bagong paraan ng pag-atake at humina na ang kakayahan ng Crimea sa pagsalakay. Nagawa ng mga Omega diver ng Ukraine ang hindi maiisip sa Crimea. Noon umaga ng Disyembre 17, 2024, lumabas si Teniente General Igor Kirillov mula sa isang apartment building sa Ryazansky Prospect, Timog Silangan ng Moscow. Mga 7 kilometro mula Kremlin, siya ang pinuno ng puwersa ng Russia para sa radiological, chemical at biological na depensa. Isa sa pinakamataas na opisyal ng militar ng Russia na nasa gitna ng pinakaprotektadong kabisera ng bansa. May nakaparadang electric scooter sa may pasukan. Habang dumadaan sina Kirillov at ang katulong niya, sumabog ang scooter. Ayon sa Russian state media, ang aparato ay may dalang halos 300 gramo na katumbas ng TNT. Sapat para mabasag ang bintana sa katapat na gusali. Agad namatay ang dalawang lalaki. Makalipas ang ilang oras, isang source mula sa Serbisyong Panseguridad ng Ukraine, ang SPU, kinumpirma sa maraming kaluraning media na operasyon nila ito na isinagawa isang araw matapos formal na kasuhan ng mga Ukrainian prosecutor si Kirillov sa pamumuno sa paggamit ng ipinagbabawal na chemical na sandata. Pag-isipan mo kung ano talaga ang ibig sabihin niyan. Sa loob ng maraming taon, sinabi ng Russia sa sarili nitong mamamayan at sa buong mundo na hindi kayang galawin ang kanilang mismong teritoryo. Ang digmaan sa Ukraine ay isang bagay na nangyayari sa malayong lugar, sa lupa ng iba, at ang Russia ay lubos na may kontrol at nananalo. Gayunpaman, napatay ang isa sa kanilang top general ng bomba sa scooter, ilang minuto lang mula Red Square. Kung tawagin mo man itong pagpatay o asasinasyon, ito lang ang nakikitang dulo ng isang bagay na tahimik at matyagang binuo sa loob ng mahigit isang dekada. Pag-uusapan natin kung paano mula sa wasak at na-infiltrate noong 2014, naging isa sa pinakakinatatakutang lihim na puwersa sa mundo ang intelligence service ng Ukraine, pati na ang papel ng CIA sa pagbuo nito. Para maintindihan kung paano tayo nakarating dito, kailangan nating balikan ang 2014 noong sinakop ng Rusya ang Crimea at sinimulan ang giyera sa Donbas. Mahina ang security services ang Ukraine at infiltrado rin sila mula loob. Sa totoo,
Ang SBU headquarters sa Luhansk na nasa mismong Donbas ay sinalakay noong Abril 2014 sa bisperas ng digmaan sa Donbas. Isang pagsusuri mula kay Marek Siwec, isang opisyal ng Polish Internal Security Agency at espesyalista sa mga operasyon ng Russian Secret Service, ay nagmumungkahi na ang SBU ay talagang napasok na ng mga lihim na serbisyo ng Russia. Hindi pinagtatalunan ang mga payak na katotohanan ng araw na yon. Noong ika-6 ng Abril 2014, isang pulutong ang sumugod sa gusali ng SBU sa rehiyon. Nang matapos ito, bumagsak ang punong tanggapan at wala nang laman ang armory. Nawala ang buong imbakan ng mga military-grade na rifle, granada at pampasabog na sapat para armasan ang pag-aaklas na malapit ng lumaganap sa Donbas at magpasiklab ng digmaan. Iba ang paraan ng pagbagsak ng gusali. Ang mga opisyal sa loob, kabilang na ang mga tauhan mula sa elite na unit na Alpha, ay inutusan na isuko pati ang kanilang mga service pistol. Pinrotektahan ang imbakan ng armas gamit ang mga pekeng mina. Hindi nagpadala ng dagdag na puwersa ang kalapit na garison na may 12,000 sundalo. Ang mga detenido na inaresto kagabi ay pinalaya at ibinalik sa pulutong. Doon agad silang tumulong sa pangunguna sa pag-atake. Kung titingnan isa-isa, bawat isa sa mga ito ay maaring ituring na bunga ng takot o kawalan ng kakayahan. Kung pagsasama-samahin, ayon sa Polish analyst, ang gusali ay binuksan talaga mula sa loob. Sabi niya, hindi na kinailangang mag-recruit ng Russia ng mga individual na opisyal kung maaasahan nito ang mga lokal na politikong kumokontrol sa mga opisyal. Ang mga patron ng Party of Regions na konektado sa pulisya at administrasyon at mismong serbisyong panseguridad. Pero nagkataon lang talaga ito. Isang ebidensya ng kahinaan ng SBU noon ay ang testimonya ng pumalit dito matapos ang revolusyon. Valentin Nalievichchenko. Sabi niya, minana niya ang ahensyang wasak na at tumakas na sa Russia o Crimea ang mga dating namumuno nito na walang naiwan na mga operative files at walang naiwan na mga armas. Tinawag niya ang ahensya na malalim na na-infiltrate ng FSB ng Russia at iginiit na siya ang unang hepe ng SBU na nagsimulang manghuli ng mga opisyal ng FSB sa Ukraine. Wala sa mga iyon ang nagpapatunay kung ano talaga ang nangyari sa Luhansk, pero ipinapakita nito na ang sitwasyon ay akma para mangyari iyon. Kapag ang taong namuno sa serbisyo ay nagsabing puno ito ng mga ahente ng Russia, ang tanong kung ang isa sa mga outpost nito ay isinuko kaysa nawala ay hindi na isang conspiracy theory kundi nagiging makatuwirang itanong. Ganyan ang kalagayan ng Ukraine sa simula. Posibleng muling mapasa ilalim ang bansa sa impluensya ng Russia, lalo na sa mga tagapagmana ng KGB na namumuno. O maaring subuking bumuo ng mga serbisyong tunay na demokratiko at nakatuon sa kanluran mula sa guho. Piniling Kyiv ang ikalawang landas. Si Valery Kondratyuk ang naging sentro ng muling pagtatayo. Una siyang nagtrabaho sa SBU at pagkatapos ay namunyo sa HUR. Serbisyong Paniktik Militaire in Ukraine. Noon 2015. Ayon sa mga investigasyon ng Washington Post at New York Times, tumulong ang CIA sa pagbuo ng bagong espesyal na unit ng SBU, ang ikalimang direktorado, na pinagsama ang kontra sa kontra-intelihensiya at espesyal na operasyon. Sinimulan ng unit na yon ang pagbuo ng mga network ng mga ahente sa loob ng mga sinakop na teritoryo, nagsagawa ng pagmamanman at isinagawa ang ilan sa mga pinakaunang lihim na operasyon ng Ukraine laban sa mga proxy na puwersa ng Russia. Pero wala sa mga ito ang sigurado at labis na nag-ingat ang mga Amerikano at may mabigat silang dahilan. Alam nila na maraming espiya ng Russia sa Ukrainian intelligence, kaya takot silang anumang impormasyong ibahagi nila ay makakarating sa isang tanggapan sa Moscow sa loob lang ng ilang araw. Nagpasya si Kondratyuk na huwag umasa sa tsamba at inyabot ang tumpok ng mga lihim na dokumento ng militar ng Russia. Regalo ito para patunayang may mahalagang access ang Ukraine at kaya nila itong protektahan. Dating CIA Operations Officer Ed Bogan na nakausap ng mamamahayag na si David Kiryachenko para sa Forbes ay inilarawan ng kaisipan ng mga Ukrainian noong mga taong iyon bilang halos katulad ng naramdaman ng mga Amerikano matapos ang ika-11 ng Setyembre. Kinailangang lampasan ng mga opisyal ng Ukrainian ang ilang dekadang kawalang tiwala noong panahon ng Soviet bago magbukas ang mga Amerikano. Kapag ang isang panig ay laging nagbibigay ng kapaki-pakinabang at tumpak na impormasyon at napatunayang kayang magtago ng lihim, nagsisimulang magbahagi rin ang kabila. Kaya sa maraming taon, nagbigay ang mga Ukrainian. Mahalaga ang bahaging ito sa kwento. Hindi lang isang kaawa-awang bansang tumatanggap ng tulong ng Amerika ang Ukraine. Maraming Ukrainian ang Ruso ang katutubong wika at malapit na magkaugnay ang dalawang wikang ito. Marami sa kanila ay may pamilya, kaibigan at alam ang kultura ng bansang nilalabanan nila ngayon. Mas naunawaan ng Ukraine ang Russia kaysa sa anumang ahensyang paniktik ng kanluran. Dahil dito, nakapagtipon ito ng impormasyon para sa CIA na nagbigay sa kanila ng bihirang pagkakataong makita
makita ang loob at mga desisyon ng militar ng Russia. Kabilang sa mahahalagang ambag ang mga na-intercept na materyales. Kabilang ang mga materyales na nagpatunay sa pagkakasangkot ng Russia sa pagbagsak ng Malaysia Airlines Flight 17 sa silangang Ukraine noong 2014 at sa pagtugis sa mga operatiba ng Russia na sangkot sa US election interference noong 2016. Halalan, pagsapit ng bisperas ng malawakang pananakop noong 2022, lumawak ang kooperasyon para isama ang halos 12 lihim na base malapit sa hangganan ng Ukraine at Russia na itinayo at nilagyan ng kagamitan sa tulong ng CIA. Mula sa mga base na iyon, sinusubaybayan ng mga opisyal ng Ukraine ang galaw ng mga tropang Ruso at pinapatakbo ang sarili nilang mga network. Ayon sa isang ulat, mas maraming impormasyon ang nalilikom ng mga Ukrainian tungkol sa Russia kaysa kayang iproseso ng CIA sa Kyiv. Nagsagawa na rin ang dalawang serbisyo ng magkasanib na operasyon sa iba't ibang bansa na siyang pinakamataas na antas ng tiwala sa larangan ng intelihensya. Sa panahong ito, lumitaw ang bagong henerasyon ng opisyal na hiwalay sa nakaraan ng Ukraine sa Unyong Soviet at binubuo ng mga ipinanganak sa malayang Ukraine. Sa lahat, ang pinakamahalaga ay si Kirilo Budanov. Inyulat ng The New York Times noong Pebrero 2024 na si Budanov ay nagsilbi sa UNIT 2245, isang elite military intelligence unit na malapit na nakipagtulungan sa CIA pagkatapos ng taong 2015. Espesyalidad nila ang pagbawi ng mga kagamitang militar ng Russia, mga gamit sa komunikasyon at iba pang kagamitang pwedeng baklasin at suriin ng mga analis ng Ukraina at Amerika. Si Budanov ang naging pinuno ng HUR at ang mga opisyal na sinanay noon ay nasa matataas na posisyon sa halos lahat ng mga organisasyon ng intelihensya at seguridad ng Ukraina. Sila ang arkitekto ng mga kampanyang ipapaliwanag namin ngayon. Isa sa katangian ng sistemang yon ay may dalawang pangunahing serbisyo sa Ukraina na lantad na magkalaban. May Direktorat ang Militar na Intelihensya na nakatuon sa labas ang bansa at SBU ang serbisyo ng panloob na seguridad. Ang kompetisyon sa pambansa at tayuhang intelihensya at mga lihim na operasyon ay nagtutulak sa mga ahensya na pagbutihin ang trabaho at maghatid ng resulta. Kahit hindi mo tanggapin, nagbunga ito ng pambihirang serye ng operasyon. Pinakakapansin-pansin ang tunggaliang iyon sa dagat. Pero bago tayo makarating doon, mag-subscribe sa Military Show para mapanood ang detalye ng mga operasyong militar at manatiling updated sa balita tungkol sa digmaan sa Ukraine at geopolitika. Ngayon, nung sinalakay ng Rusya noong 2022, halos wala talagang navy ang Ukraine. Nawala ang karamihan ng fleet nila nang kunin ng Rusya ang Crimea noong 2014 at sa mga unang araw ng digmaan, pinalubog nila ang sarili nilang flagship frigate para hindi ito makuha ng mga Ruso. Kontrolado ang Rusya ang Black Sea, hinarang ang mga daungan ng Ukraine, pinutol ang pag-export ng butil sa North Africa at Middle East at nagpakawala ng cruise missiles sa mga lungsod ng Ukraine. Pero noong Abril 2022, ang cruiser na Moskva nasunog at lumubog ang punong barko ang Black Sea Fleet. Tinaman ito ng Ukraine gamit ang dalawang saliling Neptune anti-ship missiles. Mahalagang bigyang diin ang tagumpay ng mga puwersang militar ng Ukraine dito. Pero ang US Intelligence Services ang nagbigay ng lokasyon ng Moskva at ang mga serbisyo ng Ukraine ang kumilos batay rito. Ang Moskva ang naging unang Russian flagship na nawala sa labanan mula pa noong Russo-Japanese War noong 1905 at ang pagkawala nito ay nagtulak sa Russia na iatras ang kanilang mga barko at mag-ingat na lamang. Nagkaroon ng bagong problema ang Ukraine na nalutas ng naval drone at dito naging tunay na revolusyonaryo ang pagkamalikhen ng mga Ukrainian. Ang SBU ay gumawa ng sea drone na tinawag na Sea Baby na unang binuo mula sa mga pyesa ng jet ski at motorboat at mga elektronikong nabibili lang sa tindahan. Kasabay ing Tunggalian, gumawa ang HUR ng Magura drone para ipagpatuloy ang operasyon laban sa mga pantalan ng Russia, lalo na sa Crimea. Malit, mabilis, mababa sa tubig at mahirap makita ang mga makinang ito at puno ng pampasabog at maari silang kontrolin mula sa daan-daang kilometro ang layo gamit ang satellite links. Sa madaling salita, dalawang magkaribal na ahensya ng Ukraine, ang bawat isa ay nakabuo ng sariling robot navy mula sa simula. Pebrero 2024 grupo ng Magura VV-5 drone ang lumubog sa missile corvette sa Crimea. 2 linggo pagkatapos, nilubog nila ang landing ship na Cesar Kunikov at noong Marso, nilubog nila ang patrol ship na Sergei Kotov, isang barko na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $65 milyong ayon sa Ukraine na winasak gamit ang mga drone na napakaliit lang ng halaga kumpara doon. Ayon sa ilang pagtataya ng kanluran, pagsapit ng Marso 2024,
napalubog o napinsala ng Ukraine ang halos isang katlo ng Black Sea Fleet ng Russia at napilitan ang natitira na lumipat pa silangan sa Novorossiysk, daan-daang kilometro mula sa Crimea, masyadong malayo para bantayan ang paglalayag ng mga barko ng Ukraine o depensahan ang peninsula na dapat nilang pinoprotektahan. Ang parehong kampanya at sunod-sunod na operasyon ng SBU ay sumira sa tulay ng Kerch, simbolikong at lohistikal na ugnayan ng Russia at sinakop na Crimea na binuksan ni Putin noong 2018 sa pagmamaneho ng track patawid dito. Pagkatapos, gumawa ang mga drone ng mga bagay na di pa nagagawa ng iba noon. Sa huling araw ng 2024, pinabagsak ng Magura drone gamit ang binagong heat-seeking missile ang dalawang Russian Mi-1 helicopter sa baybayin ng Crimea. Unang beses sa kasaysayan na drone pandagat ang sumira sa sasakyang panghimpapawid ng militar. Sa sumunod na tagsibol, sabi ng Ukraine, isang in-upgrade na Magura VV-Pito na may mga Sidewinder missile na gawa sa Amerika ang nagpatumba ng dalawang Russian na eroplanong pandigmang Su-30 sa Black Sea. Pero bahagi lang yan ng kung paano direktang tumulong ang mga serbisyo ng intelihensya ng Ukraine sa kanilang pagsisikap sa digmaan. Para sa mas malawak na larawan, kailangan nating gumalik sa tuyong lupa at sa kampanyang kinabilangan ng pagkamatay ni Kirillov. Ang pagkamatay na yon ay maliit na bahagi lang ng talaan at ilang naunang pag-atake ay hindi kailanman opisyal na inangkin. Noon, Agosto 2022, namatay si Daria Dugina, anak ng kilalang ideolohistang nasyonalista ng Russia sa pambobomba ng kotse malapit sa Moscow. Kalaunan, tinayan ng mga opisyal ng intelihensya ng Amerika na may kagagawa nito ang ilang bahagi ng pamahalaan ng Ukraine na itinanggi naman ng Ukraine noong tagsibol ng 2023. Isang bombang itinago sa estatwa ang pumatay sa Russian war blogger na si Vladlen Tatarsky sa isang cafe sa St. Petersburg. Sinisining Russia ang Ukraine at natukoy ang Russian political activist na nag-abot ng estatwa. Ayon sa ulat ng Ukraine, makalipas ang isang taon, ang buong operasyon ay lubusang inorkestra ng mga ehensyang panektik ng Ukraine. Ginamit ang aktivistang Ruso bilang pinakadispensableng pyesa na lalong bumaba ang impluensya at prestihyo ng mga serbisyo ng Russia. Ipinakita ng pangyayari kung gaano kabagsik ang paggamit sa mga Ruso sa mga operasyong laban sa gobyerno ng Russia na nagresulta sa 42 kaswalti upang alisin ang mga kilalang military strategist, analyst at mga malapit kay Putin. At habang tumatagal ang digmaan, lalo pang bumilis ang takbo ng mga pangyayari at ang mga target ay mas mataas na ang mga target sa hanay ng command. Noon, Abril 2025, car-bomb sa Balashishka, silangan ng Moscow. Napatay sa pagsabog si Lieutenant General Yaroslav Moskalik, deputy head ng pangunahing Operational Directorate ng Russian General Staff na lumahok noon sa Normandy format ceasefire talks. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may ulat siyang natanggap mula sa Foreign Intelligence Chief ukol sa pagpatay ng mataas na opisyal ng Russia at pinanggit niyang dumarating ang hustisya bagamat hindi niya direktang tinukoy si Moskalik. Noon, Disyembre 2025, isa pang car bomb sa Moscow ang pumatay kay Lieutenant General Fainil Savarov. Noon, Hunyo 2026, napatay si Artillery Commander Damir Davidov sa parehong lugar ng Balashishka. Mas mababa sa 1 kilometro mula sa lugar kung saan namatay si Moskalik. Maaring itanong kung ano ang epekto nito sa militar. Hindi ibig sabihin ng pagpatay sa general ay panalo na sa digmaan at tama lang ang pagsusuring yan. Para sa mga Ukranyano, mahalaga ito sa psikolohiya dahil nakikita nilang napapanagot ang mga kriminal ng digmaan at nalalaman ng mga taga-kanluran na mas malayo ang nararating ng Ukraine kaysa inaakala. Pero may mas malamig ding lohika rito. Ang bawat pagpatay ay napapahiwatig sa mga opisyal ng Rusya na ang uniforme at mesa sa Moscow ay hindi ligtas na lugar para magplano ng digmaan laban sa Ukraine. Pinipilit itong gumastos ng napakalaking yaman ang mga ahensya ng seguridad ng Rusya sa pagbabantay sa loob ng kanilang sariling bansa. Mas inuuna nilang bantayan ang sarili nilang mga tauhan at maghanap ng mga tagas ng impormasyon sa halip na lubusang tumutok sa prente. Ngunit ang lihim na serbisyo ng Ukraine rin ang naglatag ng mga kondisyon para sa pinakamalalaking sorpresa ng bansa sa labanan. Ang mga network ng mga ahenteng itinayo ng 5th Directorate at HUR sa sinakop na teritoryo ay nagbigay ng impormasyong pan-target sa mga puwersa ng Ukraine na nagbigay daan sa tumpak ng mga pangmalayuang pag-atake gamit ang mga sopistikadong drone at mga bagong na-develop na missile. Nang sorpresahin ng Ukraine ang mundo noong Agosto 2024 sa pagtawid nila sa hangganan ng Kursk, unang pagsakop ng dayuhang hukbo sa Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig, ipinakita ng reconnaissance ng mga serbisyong ito ang mga kahinaang operasyonal sa rehiyon. Nagpapalakas sa isa't isa ang tagong digmaan at konbensyonal na digmaan dahil sa tuwing napapakinabangan ng Ukraine ang intelihensya nito, naiusog nito ng kaunti ang linya ng labanan. Guluhin ang mga serbisyong Ruso at bigyan ng pagkakataon ang sarili nilang mga operatiba na makakuha pa ng mas maraming impormasyon para sa susunod na pag-atake. Ang lahat ng ito ay nagsanib-sanib nung simula ng Hunyo 2025 sa ngayoy tanyag na Operation Spiderweb. Sa isang operasyong natuklasang tumagal ng 18 buwan, halihim na nagpapasok ng drone at kagamitan ang mga operatiba ng Ukraine sa Rusya at itinatag
Nakatago ito sa mga kubo na mukhang ordinaryong prefabricated na bahay na nakakabit sa mga truck. Sa araw ng pag-atake, gumukas sa pagdulas ang mga bubong ng mga kubo sa mga staging point malapit sa ilang base ng himpapawid ng Rusya. Isa sa mga target ay ang Belaya sa silangang Siberia na higit 4,000 kilometro mula sa Ukraine. Dumagsa ang mga drone at napinsala ang dalawang 95 at dalawang 22 metatlo na bomber ng Rusya na ginagamit sa pagpapakawala ng cruise missile sa mga lungsod ng Ukraine at isa sa iilang opsyon na maaaring magdala ng mga nuclear missile. Una nang sinabi ng SBU ng Ukraine na tinamaan nila ang 41 eroplano. Tinanggal nito ang halos isang katlo ng strategic cruise missile carrier ng Rusya na nagdulot ng pinsalang nasa $7 bilyong. Ayon sa defense intelligence firm na Zvezda, gamit ang satellite imagery, tinatayang 12 eroplano ang nawasak at ilan pa ang napinsala. Ayon sa mataas na opisyal ng NATO, 10 hanggang 13 eroplano ang tuluyang nasira at humigit kumulang 40 ang napinsala. Tinatayang napahinto ng operasyon ang isang kalima ng long-range aviation ng Rusya. Anumang bilang ang kunin mo, mahalaga ay hindi na gumagawa ang Rusya ng mga bomber na ito ngayon. Kaya ang bawat pagkawala ay permanente at direktang nagpapahina sa kakayahan ng Rusya na magpakita ng lakas. Ang huling kampanya ng mga lihim na serbisyo ay laban sa ekonomiya ng Rusya at dito muling nakita ang bakas ng CIA. Isiniwalat ng investigasyon ng New York Times na tumulong ang CIA at mga Amerikanong military planners sa Ukraine na paghusayin ang kampanya nila ng malalayuang pag-atake laban sa sektor ng enerhiya ng Rusya. Imbes na basta tamaan ang refinery, nakatutok ang plano sa mga bahagi na pinakamahirap at matagal palitan. Sa isang kaso na inilarawan sa ulat na iyon, isang eksperto mula sa CIA ang tumukoy ng isang partikular na coupler ng refinery na kapag nasira ay maaaring magpatigil sa operasyon ng pasilidad ng ilang linggo. Ganitong lohika rin ang gamit sa Shadow Fleet ng Russia, mga lumang oil tanker na ginagamit ng Moscow para maglipat ng langis na pinatawan ng mga paru sa iba't ibang bansa at patuloy na kumita para sa kanilang digmaan. Pinayagan din ng CIA na suportahan ang ilang bahagi ng pagsisikap na ito. Ang siniminulan noong 2014 bilang tulong sa pagsasaayos ng isang sirang ahensya ng paniniktik ay naging magkasanib na kampanya pagkalipas ng dekada para putulin ang pinansyal na ugat buhay ng makinarya ng digmaan ng Russia. Mahalaga rin ang mas malawak na aspeto ng politika. Matapos ang banggaan ni Pangulong Trump at Pangulong Zelensky noong Pebrero 2025, pansamantalang sinuspinde ng Washington ang intelihensiyang kooperasyon sa Kiev. Sa publiko, parang katapusan na ito ng partnership ng CIA at SBU. Pero ang paghinto ay napatunayang panandalian lamang. Naibalik ang pagbabahagi ng intelihensya noong Marso 2025, kaya muling nagpatuloy ang malapit na kooperasyon ng CIA at mga ahensya ng intelihensya ng Ukraine. Simple lang ang dahilan. Gaano man nakaasa ang Ukraine sa suporta ng CIA, nakikinabang din ang CIA sa pagkakaroon ng mga operatiba ng Ukraine na nakapwesto ng malalim sa loob ng Russia. Naiintindihan ng Ukraine ang Russia sa mga paraang hindi madaling magaya ng mga Western intelligence services. Mahalagang katuwang ito sa intelihensya hindi lang sa Ukraine at Russia, kundi kahit saan nagpapalawak ng impluensya ang Moscow kasama ang gitnang silangan. Paano ito nakaapekto sa mas malaking digmaan? Ang liderato ni Putin ay nakabatay sa paniniwalang mas malakas ang Russia kaysa Ukraine at tiyak ang kanilang tagumpay sa pananakop, pati na rin ang kakayahan ng mga lihim na serbisyo ng Russia na guluhin at gawing hindi balanse ang Ukraine, sumusunod sa direksyon ng geopolitikal na impluensya ng Russia. Masusunog ang Moscow. Iyan ang babalang ilang buwan ng ibinibigay ng Ukraine. Narinig na ito ni Putin. Sinubukan niya itong baliwalain. Pero matapos magbunyag si Vladimir Zelensky ng dalawang magkasunod na mabibigat na revelasyon, dapat nang tanggapin ni Putin ang nalalapit na wakas. Bakit? Maaring Ukraine ang nagdadala ng gasolina. Pero mga tao mismo ni Putin ang magsisindi ng puspor. Ngayon, may pagkakataon ang Ukraine na wakasan ang digmaan ng tuluyan dahil kakasabi lang kay Putin na ang kanyang mismong mga pinakamalalapit na tauhan ay kaisa ng Ukraine sa hangaring magkaroon ng kapayapaan. Kung hindi pa rin dumating ang kapayapaan, ang pangalawang pasabog ng Ukraine ang pipilit kay Putin na sumuko sa lakas kung di siya tumalima sa presyon. Magsisimula tayo sa mga pinakamalalapit na tauhan at papayagan si Zelensky magsalita. Noong ika-10 ng Hulyo, nagbigay ng kanyang panggabing talumpati si Zelensky. Gaya ng ginagawa niya araw-araw, ginamit niya ito para magpadala ng mensahe kay Putin na parang punyal na tumama sa puso ng leader ng Rusya. Lumalala ang krisis sa gasolina sa Russia, makatarungan. Bilang tugon sa ayaw ni Putin, tapusin ang digmaan. Naglatag kami ng mga mungkahi kung paano mapalapit ang kapayapaan. Sabi ni Zelensky, sige, hanggang dito ay normal pa. Pero pagkatapos ay may sumabog na balita. May suporta tayo, hindi lang sa partner sa mundo, pati sa mga tao sa paligid ni Putin tungkol sa kapayapaan. Alam nila ang sitwasyon doon. At nakapayapaan na lang ang natitirang opsyon. Pahayag ni Zelensky. Doon napansin ng paranoid na si Putin na may mga taksil sa paligid niya. Mga malalapit niyang kagrupo na hindi sang-ayon sa kanyang baliw na pagkauhaw sa digmaan na nagdulot ng higit 1.42 milyong biktima
at patuloy na daragdagan. Nataranta. Mag-iisip si Putin kung sino ang tumalikod sa kanya. Isa o dalawa lang ba sila? Ilan lang? Lahat. Maghuhula na rin ang lahat. Sa totoo lang, hindi ito ikagugulat ng sinumang leader na di kasing ignorante ni Putin. Binanggit ni Zelensky ang krisis sa gasolina sa Russia na sinadyang likay ng Ukraine para talikuran ng mga Ruso ang kanilang leader. Kayang abutin ng mga pangmalayuang pag-atake ng Ukraine ang lahat ng mahalagang bahagi ng Russia. Nasusunog ang mga refinery sa buong bansa. Ang pinakakapansin-pansin sa mga strike ng Ukraine ay ang higit 2,500 kilometrong pag-atake sa Omsk Refinery sa Siberia. Hindi talaga dapat na aabot ng Ukraine ang pasilidad na yon, ni hindi man lang malapit. Pero ngayong kaya na nila. Bawat Ruso mula sa mga elitista na sinasabi ni Zelensky na parang mga pating na umiikot kay Putin, hanggang sa karaniwang tao sa kalsada ay hindi masaya at gusto ng pagbabago. Habang nag-uusap tayo, halos lahat ng 83 rehiyon ng Rusya ay nakakaranas ng kakulangan sa gasolina sa iba't ibang antas ng tindi. Ayon sa CNN, umaabot ng milya-milya ang pila sa mga gasolinahan sa maraming lugar. Mayroong matinding pagkadesperado sa loob ng Rusya at may posibilidad na ang desperasyon na iyon ang magtulak kay Putin na tumalon bago pa siya itulak. Literal. Hindi lang si Zelensky ang nagsasabing may problema si Putin sa mga malalapit niya. Noong Hulyo 13, iniulat ng Metro na binanggit ng Foreign Minister ng Estonia, Margus Chakner, ang halos parehong bagay. Kahit sa mga oligarko, dumarami ang nagdududa sa digmaan ni Putin. Marami sa mga nagsalita tungkol sa tagumpay ng isang taon. Ang hindi na naniniwala rito, ibinunyag ni Chakner. Kapag usapan ng pressure kay Putin, di nag-atubili si Chakner. Posible rin na isang araw ay tumalon siya mula sa bintana kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, nangyayari ang mga ganyang bagay sa Rusya. Normal lang mangyari yan sa Rusya. Kadalasan, utos ni Putin yon. At mas marami ang tinutulak palabas ng bintana kaysa tumatalon. Nagkakaroon tayo ng kaunting ideya sa desperadong pag-iisip na sinasabing meron na yon si Putin habang pinapanood niya ang kanyang digmaan laban sa Ukraine, na hindi lang basta tumitigil sa lupa, kundi maging isang laban na pinapanalunan ng Ukraine. Ang mga drone na lumilipad sa Russia ay paalala kay Putin na hindi niya naprotektahan ang kanyang mga tao, gaya ng ipinagmamalaki niya. Masakit ang pagkabigong iyon. Kahit si Putin, isang autoritarian, kailangang tandaan na may hangganan ang pagtitiis ng kanyang mga tao at kaalyado bago sila magkaisa at suportahan ang Ukraine para pilitin ang kapayapaang ayaw niya. Gaya ng sinabi namin dati, dinala na ng Ukraine ang gasolina. Pwedeng mismong tao ni Putin ang magsindi ng posporo. Binanggit ni Zelensky ang mga tao sa inner circle ni Putin na nagdulot ng espekulasyon kung sino sa kanila ang malapit kay Putin pero sumusuporta sa Ukraine. Baka yun nga ang punto. Kahit malabong pagbanggit ng suporta ang Ukraine, ay sapat para magduda agad si paranoid Putin. At halos hindi maiwasan na lilingon-lingon si leader ng Russia habang naalala niya na may mga usap-usapan ng kudeta at pag-aaklas kamakailan lang. Kumalat lang noong Mayo ang chismis tungkol kay dating ministro ng Depensa at kasalukuyang pinuno ng Security Council ng Russia, Sergei Shoigu, ay sangkot umano sa isang uri ng planong kudeta. May motibo si Shoigu. Matapos ang maraming taon ng paglilingkod kay Putin, inalis siya mula sa kanyang mahalagang posisyon bilang ministro ng Depensa at inilipat sa isang tungkulin kung saan kakaunti na lang ang kanyang tunay na impluwensya. Parang kami ang sinisisi ni Putin sa pagkatalo ng militar ng Russia at malamang na may kaunting sama ng loob si Shoigu tungkol dito. Siya ba ang miyembro ng inner circle na gustong kapayapaan para makaganti kay Putin? Hindi alam at di sinasabi ni Zelensky. Maliban sa mga chismis, may malinaw na banta ng pag-aaklas laban kay Putin mula sa dating sundalong Ruso. Sa katapusan ng Hunyo, nagpost si Alexander Lunin sa Instagram ng video kung saan inakusahan niya ang militar ng Russia ng pagbibigay ng utos na parang pagpapakamatay sa mga sundalo. Sinabi niyang laganap ang abuso sa militar. Iginit ni Lunin ang pakikipagpulong kay Putin. Nagbabala siya na may namumong pag-aaklas at kahit na siya ay inaresto matapos magwala sa social media, sinabi ni Lunin na ipinarating lang niya ang mensaheng gusto ng matataas na opisyal sa ministeryo at mga serbisyong pansiguridad ng Russia na marinig ni Putin. Mas maraming mga taksil. Marami pang mga tahimik na miyembro ng inner circle na nagbabalak laban kay Putin. Isang bagay na sigurado tayo ay pinahigpit ni Putin ang seguridad sa paligid niya habang patuloy ang lahat ng mga sismis at lantad na pagpapakita ng hindi pagkakontento. Ayon sa Organized Crime and Corruption Reporting Project, mataas ang pagbabantay ng Kremlin mula Marso dahil sa chismis ng kudeta. Ang mga direktang nagtatrabaho kay Putin ay hindi na pinapayagang gumamit ng kanilang mga cellphone o sumakay sa pampublikong transportasyon dahil natatakot si Putin na maimpluwensyahan o magbunyag sila ng detalye sa kinaroroonan niya sa bahay ng bawat bodyguard, kusinero at litratista na naglilingkod kay Putin. May kinabit na mga security camera para tuloy-tuloy na makapagbantay ang leader ng Russia. Natatakot si Putin. Malinaw na malinaw yan. At ngayon, sinasabi ni Zelensky na may suporta siya mula sa isang inner circle
na mukhang malapit nang maghiwa-hiwalay. Lalong lalalim ang paranoia ni Putin. Pero may isa pang tanong na parang walang nagtatanong. Nagsasabi ba ng totoo si Zelensky? Maaring isinama lang ni Zelensky ang kaswal na pagbanggit na may mga tao sa loob ng inner circle ni Putin na gustong maghimagsik laban sa kanya at pilitin siyang makipagkapayapaan sa Ukraine sa kanyang talumpati sa gabi para samantalahin ang paranoia ni Putin. Alam ng Ukraine kung hanggang saan kayang umabot si Putin para protektahan ang sarili niya. Siyempre, sobrang taas ng seguridad. May mga ulap din na karamihan ng oras ni Putin ay ginugugol niya sa pagtatago sa mga underground bunker. Nagpapakita lang siya sa publiko kapag kailangan. Siyempre, kung hindi lang mga body double ang humaharap sa publiko, ang mga drone strike ng Ukraine ang itinuturong pangunahing dahilan kung bakit na yon ay madalas nang magtago si Putin sa kanyang mga bunker. Pero baka may iba pang dahilan bukod doon. Iniisip ni Putin na kaya niyang kontrolin ang lahat sa bunker at pigilan ang mga tusong na sa inner circle niya. Ayon sa Pravda, mas natatakot na ngayon si Putin sa mga tangkang pagpatay sa kanya. Malamang sa pamamagitan ng drone. Pero baka rin galing ito sa isang galit na elite na sawang-sawa na sa mahigit 4.5 taon ng digmaang walang napapala na tila umiiral lang para himasin ang marupok na ego ni Putin. Ngayon, pati ang banta ng artificial intelligence ay iniisip na rin ni Putin. Matapos mapatay si dating Iranian Supreme Leader Ali Khamenei, lumabas ang balita na nagamit ang AI sa pagsusuri ng maraming oras ng traffic camera videos ng Iran. Kaya naging posible ang asasinasyon. Ipinakita ng pagsusuring yon sa US at Israel kung nasaan si Khamenei. At sumunod ang mga bomba na kayang sumira ng bunker. Nag-alala si Putin na mangyari rin sa kanya iyon. Kaya nagtatago siya hanggat. Kaya, ayon sa France 24, ang punto namin ay ang leader na astang malakas ay puno ng takot. Pagkatapos, narito naman si Zelensky sa harap ng kanyang mga tao. Madalas, nasa unahan ng labanan o bumibisita sa ibang mga bansa para humingi ng suporta. Mukhang sinadya ni Zelensky na banggitin ng mga malalapit kay Putin bilang maingat na hakbang na tiyak niyang tatatak sa isip ng leader ng Russia na takot sa lahat ng nasa paligid niya. Maaring walang rebellion mula sa mga malalapit sa kanya. Maaring inilalatag lang ni Zelensky ang sitwasyon para kalabanin ni Putin ang sarili niyang mga elite. Kapag nangyari yon, lalong tataas ang tsansa ng pagtataksil. Walang panalong sitwasyon ito para sa leader ng Rusya. At kahit anong mangyari, totoo man o hindi ang sinasabi ni Zelensky, ito ay napakahusay na pagsasamantala sa paranoia ni Putin. Ang mga natatakot na leader ay gumagawa ng padalos-dalos na desisyon. Nagkakamali sila. Maaring umaasa si Zelensky sa katotohanan yan. At kung nagsasabi nga ng totoo ang presidente ng Ukraine, mas lalong masama yon para kay Putin. Ayaw niya ng kapayapaan. Gusto ni Putin na suportahan ng kanyang mga tao ang bawat kabaliwang desisyon niya. Ang malaman ni Putin na may mga taong pinagkakatiwalaan niya na palihim na nagsasabi sa Ukraine na gusto nila ng kapayapaan ay isang dagok na baka hindi niya kayanin. Nagpadala lang ng mensahe si Zelensky kay Putin. Makipagkasundo ka na o pipilitin kang gawin ito ng sarili mong tao o aalisin ka sa pwesto. Alam ng Ukraine na malamang hindi makikinig si Putin dahil abala siya sa obsesyon niya. Nakakulong siya sa sarili niyang digmaan na parang hindi niya kayang tapusin o lalantad mula sa mga anino ang mga traidor na sinasabi ni Zelensky na nasa kanyang paligid. Sige, sabi ng Ukraine, kung di sapat ang unang pasabog tungkol sa inner circle, baka itong pangalawa ang magdulot ng epekto. Pero bago naming ibunyag ang pasabog, ito muna ang military show kung saan sinisiyasat namin ang higit pa sa mga headline para maibigay sa inyo ang buong kwento. Kung hindi mo pa nagagawa, pindutin mo na ang subscribe para laging nauuna sa balita. Sa ikalawang pasabog, ipinakita ni Zelensky kay Putin ang hinaharap. Kung di tatanggap si Putin ng kapayapaan, mas lalo pang maghihirap ang kanyang sitwasyon dahil sa Ukraine. At gagawin nila ito sa pamamagitan ng opisyal na pagpapatibay ng isang kampanya ng deep strike na kasalukuyang sumisira sa loob ng Russia. Hindi ito yung tipong sa hinaharap pa lang tayo magpaplano. Nilagdaan na ang kautusan at opisyal na ito. Ang Ukraine ay bumuo ng bagong Deep Strike Command na tinawag na Long Range Global Impact Command o LRGIT na siyang magsisentralisa ng lahat ng pangmalayo ang kakayahan ng Ukraine. Ang pinakalayunin nito ay pababain ang kakayahan ng militar ng Russia hanggang sa hindi na nila kayang ipagpatuloy ang digmaan na sinimulan ni Putin. Hindi pa aktibo ang LRGIC sa ngayon. Sabi ni Zelensky na kailangan pa ng komandante para sa organisasyon at ipinangako niyang ang mapipili ay isa sa pinakamalalakas at pinakamahuhusay na leader na mayroon ang militar ng Ukraine. Pero paparating na ito, malapit at ang tanging paraan para makaiwas si Putin sa kung ano ang dala ng LRGIC ay ang tuluyan ng magdeklara ng kapayapaan. Pero ano nga ba talaga ang iniaalok ng LRGIC? Ipinaliwanag ni Zelensky ng kaunti. Dapat ituon ng command na ito ang 100% ng mga magagamit na yaman upang mas lalo pang mabawasan ang potensyal pandigma ng Russia sa mas konkretong paraan. Ayon kay Pangulong Zelensky ng Ukraine, ang commander dito ay magiging matatag at may mataas na karanasan. O hindi nito masyadong pinapaliwanag lahat.
Pero sinasabi nitong pagsasamahin ng Ukraine ang lahat ng long-range na unit sa bagong pamunuan. Tulad ng ginawa nila sa frontline drone units nang itatag ang Unmanned Systems Forces. Dahil sa sentralisasyon, mas madali nang maibahagi ang impormasyon at mas simple ang pagpaplano ng magkakaugnay na long-range na pag-atake sa Russia. Iyon ang aming palagay. Hindi masyadong nagsisiwalat si Zelensky. At katulad ng mga pahayag niya tungkol sa mga tao sa loob ng grupo ni Putin, mukhang sinasadya niyang gawin ito para mas takutin pa ang leader ng Russia na nasa bingit na ng pagkabahala. Ang tiyak naming alam ay ang LRGIC ay kumakatawan sa formalisasyon ng isang kampanya ng mga pag-atakeng malalim sa loob ng teritoryo na lumulumpo na sa Russia. Noong 2026, nakita natin kung paano pinalawak ng Ukraine ang abot, saklaw at pinsalang dulot ng mga pag-atake nito sa likurang bahagi ng Russia. Pareho sa Russia at sa mga sinakop nitong teritoryo. Lahat ay target mula sa refineria, infrastruktura ng langis, base militar at imbakan ng bala. Anumang kailangan ng militar ng Rusya para gumana, pinupuntirya ng Ukraine. Mas malakas at mas mabilis na ngayon ang mga pag-atake kaysa dati. Ayon sa Euromaidan Press, tumaas ng 1,100 at 50% ang bilang ng malalayong pag-atake ng Ukraine laban sa Rusya sa unang kalahati ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ang mga pag-ataking ito ay nagaganap 500 hanggang 2,000 kilometro mula sa linya ng labanan at minsan mas malalim pa doon ay tumama na sa 172 na pasilidad militar o enerhiya. Lalo ito nakakasama sa Russia. Ayon sa US News, bumaba ng 65% ang produksyon ng gasolina ng Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine sa kanilang mga refinerya ng langis. At ang krisis sa gasolina na nabanggit natin kanina ay resulta ng pangmalayuang kampanyang ito. Ang punto namin, nakamamatay talaga ang pamamaraan ng Ukraine sa malalalim na pag-atake. Lalo pa itong magiging mapanganib dahil sa bagong kautusan ni Zelensky. Mas simple, episyente, at mas brutal kaysa dati sa Russia. Nakatakdang lubusang wasakin ng long-range campaign ang Russia kung hindi seseryosohin ni Putin ang panawagan ni Zelensky para sa kapayapaan. Formal ng bahagi ng militar ng Ukraine ang mga deep strike. Isang nakalaang sangay ng operasyon ang itinatayo at masamang balita yon para kay Putin. Alam mo ba kung ano pa ang masamang balita para sa presidente ng Russia? Na parang kailangan pa niya ng dagdag na problema. Mukhang naniniwala ang US na epektibo ang deep strike strategy ng Ukraine. Baka iniisip ng ilan sa inyo na si Zelensky ay tinutukoy ang mga tao sa administrasyon ni Trump kapag binabanggit niya ang inner circle na bumabaligtad laban kay Putin. Hindi kami aabot doon, pero ipapakita namin ang pagbabago sa paraan ng US sa digmaan sa Ukraine. Mukhang Ukraine ang sinusuportahan ngayon dahil hindi tatanggap ng kapayapaan si Putin maliban na mapilitan siya. Halimbawa, labis na pinuri ni Pangulong Donald Trump ng US ang long-range na diskarte ng Ukraine nang magkita sila ni Zelensky sa NATO summit sa Ankara noong Hulyo. Tinawag niyang eskalasyon ang diskarte ng Ukraine. Ngunit maaring magdulot ito ng pagtatapos ng digmaan. Ginamit din ni Trump ang summit para i-anunsyo na handa niyang lisensiyahan ang Ukraine na gumawa ng Patriot Air Defense Missiles para bigyang daan ng Ukraine na gumawa ng sariling missiles laban sa ballistic at cruise missile attacks ng Russia. Malaking bagay yon. Inihikayat ng US ang Ukraine na ipagpatuloy ang long-range na operasyon at tinutulungan itong mabawasan ang epekto ng long-range strategy ng Russia. Hindi na alam ni Putin ang gagawin. At para sa isa pang huling patama laban sa kanya, inanunsyo rin ng Ukraine ang isa pang bagay. Bukod sa LRGIC, ire-restructure ng Ukraine ang pamunuan ng assault forces, kabilang ang kumander ng Ikawalong Air Assault Corps, Brigadier General Dmytro Voloshin. Sila napiling mamuno sa bagong reaction force na mangangasiwa sa restructuring na ito. Tinawag na Joint Rapid Reaction Forces, ang bagong sangay ng sandatahang lakas ng Ukraine ay pagsasama ng kasalukuyang assault units, drone at artillery units sa isang puwersa. Tayang mabilis na i-deploy saan mang bahagi ng front habang gamit ang mga teknolohiyang hindi kayang ibigay ng Russia sa kanilang mga sundalo. Reformang militar ito sa harapan na kaakibat ng planong gawin ng Ukraine sa likod ng mga linya ng Russia. Ibig sabihin, mas malalaking hamon ang haharapin ng humihinang puwersa ni Putin sa Ukraine. Ang agarang pagtugon sa kahinaan ng Russia ay magdudulot ng paglaya ng mga teritoryo at pipigil sa pag-atake ng Russia bago ito magsimula. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Maingay na nananawagan ng kapayapaan ang mga malalapit kay Putin kahit di niya naririnig. At ang Ukraine ay higit pa sa handang makipagtulungan sa mga elitistang yon upang makamit ang kapayapaan na yon. Lalong tumitindi ang pressure dahil sa mga bagong grupong nagpapalakas sa deep strike at assault unit ng Ukraine. Pati US, nagpapadala na ng sinyales kay Putin na tama na. Nang unguna ang Ukraine, hindi na kayang baliktarin ito ng Russia. Umatras na siya ngayon. Kung hindi, mas maagang darating ang katapusan ni Putin kaysa sa iniisip niya. Para kay Putin, ang sariling paranoia niya bilang leader ang naging pinakamalaking kaaway niya. Ang dating KGB na si Putin ay paikot-ikot at gumagawa ng paraan hanggang sa napunta siya sa sitwasyon
kung saan nauubos na ang kanyang mga opsyon. Ano ang gagawin niya ngayon? Palalain pa ba niya? Ipapapadala ba niya ang digmaang sinimulan niya sa Europa? Maaaring gawin yun ni Putin dahil sa desperasyon. Pero lalo lang nitong itutulak ang pagod na Russia laban sa NATO habang suportado ng US ang Ukraine at naghahanda ang mga miyembro ng NATO sa Europa para sa labanan. Hindi magandang ideya yan. Pero ano pa bang meron si Putin? Wala nang bisa ang dati niyang pananakot. Kung tutuusin, ang Ukraine pa nga ang may lamang pagdating sa takot, gaya ng kanilang kalamangan sa labanan. Hindi makapagdadagdag si Putin ng mas maraming tauhan sa digmaan sa Ukraine nang hindi nagmomobilisa. At naging imposible na para kay Putin na itago ang katotohanan na ang digmaang sinimulan niya ay bumalik at nagpapahirap sa mga Ruso. Ramdam nila ang sakit tuwing nagpapagasolina. At kapag may usok mula sa isa na namang refinery o pabrika na tinamaan ng drone ng Ukraine, kailangang harapin ni Putin ang katotohanan na dalawa na lang talaga ang natitirang pagpipilian niya. Pumayag sa kapayapaan sa digmaan sa Ukraine. At pagkatapos ay subukang harapin ang inner circle niya na sawang-sawa na sa kanya o ipagpatuloy ang laban kahit alam niyang lumalakas ang Ukraine at papaloob ng papaloob ang mga pag-atake. At yung mga miyembro ng inner circle niya na gusto na ng kapayapaan ngayon ay maaring magpasya na. Ang tanging paraan para makamit ito ay tanggalin si Putin. Ikaw ang may gawa ng sarili mong kapalaran, Putin. Pinapapalugmok ka lang ng Ukraine sa sarili mong gawa. Pupunta silang lahat sa masayang bakasyon na yung taginip. Nagtatatago sa isang resort sa gitna ng sinakop na bahagi ng Ukraine. Ang FSB ng Rusya ay nag-enjoy sa araw, buhangin at mga pakana. Akala nila ay matalino sila. Hindi isipin ng Ukraine na maghanap ng sundalong Ruso sa resort. Lalo na't mas may luhikal na lugar sa mga sinakop na teritoryong pwedeng gamitin ng FSB. Pero nagkamali ang FSB. Isang daang FSB opisyal ang nagtatago sa beach resort. Pero nauwi sa impyerno ang bakasyon nila. Mabagsik at episyonte ang nangyari nang matagpuan sila ng Ukraine. Ang lokasyon ay sa Kherson, kung saan 12-12 ng tauhan ng FSB ang nagtatag ng isang sentro ng koordinasyon sa bakuran ng isang resort sa oblast. 12-12 ng sasakyan ang nasa lugar. May armadong gwardiya at checkpoint na nagkokontrol sa pasok. Nagtayo rin ng FSB ng mga underground na silungan sa paligid ng kanilang base, kasama ang mga harang na pang-ininyeriya para pigilan ang pagpasok ng mga di-autorisadong tauhan. Kung ang layunin ay itago ang nangyayari sa resort, hindi ito nagagawa ng maayos ng FSB. Isa sa mga pinakalihim na organisasyon sa Rusya ay tila gustong ibunyag ang kanilang sikreto. Siguro akala nila mahina ang surveillance ng Ukraine, kaya kaunting effort lang sa pagtatago ng kanilang mga gawain. O mas malala para sa Rusya, walang pakialam ang FSB. Mayabang sila sa paniniwala nilang ligtas sila. Maaring inisip ng mga tauhan ng FSB na hindi mahalaga kung may mga palatandaan kung ano ang ginawa nila sa resort sa Kherson. Pero natutunan nila ang isang mabigat na leksyon. Talagang natuto sila. Nalaman ng Ukraine ang lokasyon ng resort at naglunsad ng malakas na atake. Narito ang alam namin. Nagpasya ang Ukraine na gumanti sa kaparehong paraan. Ang FSB ay federal na serbisyong pansiguridad ng Russia. Ang perpektong panlaban sa FSB ay ang SBU ng Ukraine o Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine. Pareho ang tungkulin nila, pero magkaiba ang kakayahan. Itinalaga ng SBU ang kanilang kilalang Alpha Special Operations Center sa misyon ng pagsira sa base ng FSB. Malaki ang reputasyon ng Alpha. Ayon sa ulat ng Defense Express noong Hulyo 19, ang nag-iisang unit ng SBU na ito ay nagtala ng mahigit 50,000 kaswalti sa tropang Ruso mula noong simula ng 2026. Kailangang alisin ang ilang sundalong Ruso. Ito ang kopo ng gusto ng Ukraine na gumawa nito. Hindi pumalya ang Alpha gamit ang 13 drones. Paulit-ulit na inatake ng unit na Alpha ang pasilidad ng FSB. Ang mga opisyal ng FSB na nagpapaaraw sa resort ay biglang nainitan nang magsimula ang malalaking sunog sa buong pasilidad. Hindi ito ang inaasahan nilang paraan ng pagpapaitim ng balat. Ang resort ay tuluyang nasunog sa isang iglap. Tapos na ang panlilinlang ng FSB. Sa pahayag nito tungkol sa pag-atake, diretsahan ng SBU sa kanilang pagsusuri. Matagumpay na tinarget ng Alpha Special Operations Center ng SBU ang sentro ng koordinasyon at kinaroroonan ng mga opisyal ng FSB. Matatagpuan sa isang boarding house sa pansamantalang okupadong rehiyon ng Kherson. Ayon sa isang post sa Telegram, dagdag pa, isinagawa ang pag-atake bilang bahagi ng 40 araw na plano ng SBU na inilatag ni Pangulong Vladimir Zelensky ilang linggo bago ito. Babalikan natin ang planong iyon. Maaring ito ang game changer sa Ukraine. Tungkol naman sa kung ano ang nagawang sirain ng SBU, iyon pa rin ang malaking tanong. Alam natin na maraming malalaking sunog ang kasalukuyang nagaganap sa resort ng Kherson. Alam natin ang bilang ng mga tauhan ng FSB na ayon sa SBU ay naka-assign sa resort base. Humigit kumulang 100 na tauhan
at mahigit 70 na sasakyan ang nasa loob ng pasilidad. Malaki ang posibilidad na marami sa mga tauhan ng FSB ang naging biktima ng malalaking sunog kasama na ang pagkasira ng mga sasakyan. Gayunpaman, ayaw ng Ukraine na magpadalos-dalos sa kanilang pag-uulat. Patuloy pang sinusuri ang lawak ng pinsala sa oras ng paggawa ng bidyong ito. Ang tiyak lang natin ay nagsagawa ang Ukraine ng isang matinding pag-atake laban sa FSB na dapat binubuo ng ilan sa elite ng militar at seguridad ng Rusya. Alam nating tinarget ng Ukraine ang sentro ng komunikasyon. May epekto ito sa frontline sa Kherson. Malamang, FSB ang nagkukordina ng mga pag-atake at espesyal na misyon gamit ang kanilang resort na taguan. Hindi na. Ang araw at buhangin ay napalitan na ng matitinding apoy. May ilang kuha rin ng pag-atake na inilatala ng SBU sa X at Telegram. Pinatutunayan ng video ang bawat pahayag ukol sa Alpha Unit at sa walang awang husay nito. Hindi ibinunyag ng SBU ang eksaktong petsa ng pag-atake o eksaktong lokasyon ng resort. Ayon sa Institute for the Study of War, ISW, ang mga kuhang natukoy ang lokasyon ay mula sa Shaslustava, mga 130 kilometro mula sa kanlurang pampang ng Ilog Dnipro. Ayon sa mga footage, mukhang halos walang depensa ang FSB sa kanilang lihim na base. Paulit-ulit nating nakikita ang kuhang mula sa FPV drone habang bumabagsak ito sa pasilidad. Tinatamaan ang mga gusali, malalakas na pagsabog ang naitatala ng mga reconnaissance drone na lumilipad ng mataas sa ibabaw ng target zone. Madalas nating makita na patuloy pa rin naglalagablab ang apoy mula sa isang nawasak na target habang papalapit na ang drone sa susunod na target. May bahagi ng footage na makikita ang mga tauhan ng FSB na nagtatakbuhan para sa kanilang buhay habang papalapit ang drone para pumatay. Malabong makaligtas ang mga FSB na tauhan. Ang huling kuha ang pinaka nagsisiwalat. Isang drone para sa reconnaissance ang lumulutang sa itaas ng guho. Binibidyohan ang mga pangyayari pagkatapos ng pag-atake ng Ukraine. Nakikikita natin ang apoy sa lahat ng dako. Buong mga gusali ay nilamon ng apoy. Walang pag-asa makatakas ang mga tauhan ng FSB na naipit sa mga gusali. Ang resort ay naging parang impyerno. Plano ng Russia na gawing bahagi ng maruming digmaan ni Putin ang lugar na dapat ay para sa kasiyahan ng mga bisita. Ang Alpha Unit ng SBU ay aalisin ang anumang natitirang pagkakahawig ng base sa isang resort na dati nitong anyo. Wala nang magbabakasyon sa bahaging ito ng Kherson. Ngayon, kailangang maghanap ng bagong taguan ang natitirang FSB sa rehiyon. Tungkol naman sa mga drone na ginamit ng Ukraine, wala pang ibinubunyag ang SBU. Gayunpaman, maaari tayong maghaka-haka dahil sa laki ng pinsala at lakas ng mga pagsabog sa matagumpay na pag-atake, malamang FP2 na drone ang ginamit para wasakin ang taguan ng FSB. Kung ganon, perpekto ang drone na ito. Hindi ito tunay na FPV drone. Pero hindi rin ito yung uri ng jet-powered drone na ginagamit ng Ukraine para tamaan ang mga target sa loob ng Russia. Ang FP2 ay isang dambuhalang drone para sa mga pag-ataking panggit ng layo na naghahatid ng mapaminsalang lakas ng pagsabog sa kahit anong target na tinatamaan nito. Ginawa ng Firepoint at ginagamit simula 2025. Ang FP2 ay isang fixed-wing drone na may pinakamataas na bilis na 205 kilometro bawat oras at may saklaw na operasyon na humigit kumulang 200 kilometro. Mainam ito sa pagtama ng target sa okupadong teritoryo lampas sa frontline. Kayang magdala ng drone ng hanggang 105 kilong kargamento. Kaya rin itong lumipad ng hanggang 2.5 oras. Muli, perpekto yan. Mga 1 oras ang kailangan para maabot ang pinakamalayong saklaw at may oras pa para sa mga pagsasaayos bago tumama sa target. Sanay ang Alpha Unit sa paggamit ng mga drone na napatunayan sa sunod-sunod na pag-atake noong Pebrero. Dito pinasabog ng Alpha ang mga imbakan ng bala at command post ng mga Ruso sa likuran. Halimbawa lang ng paggamit ng SBU sa FP2. Ang mga pag-ataking yon, makatuwiran lang pagkatiwalaan ang drone na ito para sirain ang resort na base ng komunikasyon ng FSB. Anuman ang modelong drone na ginamit, naging napakahalaga nito sa pag-atake laban sa FSB. Ang nagawa ng Alpha Unit ay may potensyal na magbago ng takbo ng digmaan sa Ukraine. May ilang dahilan kung bakit. Bago natin talakayin yan, paalala lang na pinapanood mo ang military show. Kung may natutunan ka mula sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para makita mo ang iba pa naming pagsusuri sa mga bagong pag-atake ng Ukraine. Ang una sa mga dahilan na nabanggit na natin ay isang bagay na tinalakay natin kanina sa video. Ang atake laban sa FSB ay bahagi ng 40 araw na kampanya ni Zelensky noong Hunyo para pahinain ang militar at ekonomiya ng Russia. Inanunsyo ito noong Hunyo 25. Kaya lampas kalahati pa lang ng mga pag-atake. Iyan ay ikababahala ng Russia. Sinisira na ng Ukraine ang malalaking sentro ng komunikasyon ng FSB kahit nasa kalagitnaan pa lang ng kampanya. Mag-aalala ang Kremlin sa posibleng plano ng SBU para sa kasukdulan ng mapanganib na kampanyang ito. Kapag sinabing mapanganib, ibig sabihin nito ay maraming base
at gamit ng Russia ang sinabog at winasak. Inutusan ni Zelensky ang SBU na magsagawa ng 40 araw na kampanya. Pangununing gumagamit ng mga drone para tamaan ang mga target sa likurang bahagi ng Rusya. Nagbigay pa ang Ukraine ng maagang pahiwatig tungkol sa uri ng mga target na tatamaan nila bilang bahagi ng kampanya, kasabay ng pag-anunsyo ni Zelensky tungkol dito. Kasabay ito ng mga pag-atake sa isang oil depot sa Krasnodar Krai at mga strike sa 2 oil refinery na matatagpuan sa UFA na nasa Bashkortostan, Russia. Ang mensahe, kung kaya ng mga drone ng SBU at pwedeng gamitin sa digmaan ni Putin, tatargetin ito. Iyon ang aming palagay sa ngayon. Itinago ng Ukraina ang eksaktong mga target na nais nitong tamaan at ang mga taktika na gagamitin ito bilang lihim. Ibig sabihin, nalalaman lang natin na kabilang sa 40 araw na kampanya ang pag-atake kapag nangyari na ito. At kung isisiwalat ng Ukraina ang impormasyon, matalino yon. Huwag mong ipaalam sa Rusya ang plano mo hanggat hindi pa nasusunog ang mga opisyal ng FSB. Pinili ni Zelensky ang SBU dahil sa isang tiyak na dahilan nang ianunsyo ang kampanya. Ilang buwan ng sunod-sunod na ipinapakita ng SBU ang pinakamataas na antas ng pagprotekta sa mga posisyon ng Ukraine sa harapan. Dahil sa paggamit ng iba't ibang uri ng drone, ang Special Operations Center, SOC Alpha, ang nangunguna pagdating sa resulta ng pagsira ng mga tauhan at kagamitan ng puwersa ng mga mananakop, Sabi niya sa kanyang anunsyo. kaya ang unit na Alpha ang nangunguna sa kakayahan ng Ukraine laban sa Rusya. Nadagdagan pa ang tagumpay nila matapos sunugin ang base ng FSB sa resort. Dalawang bagay ang nakikita natin sa kampanyang ito. Nakagawa na ang Ukraine ng iba-ibang arsenal ng mga drone, kaya halos wala nang ligtas sa mga hulihang lugar ng Rusya. Maging target man ito sa sinasakop na Ukraine man o sa mismong Rusya. Halimbawa, ang Upa Refinery ay mga 1,400 kilometro ang layo mula sa Ukraine. Iyan ang target ng SBU sa pagsimula ng 40 araw na kampanya. Mas malapit ang Kherson, malinaw, at iyan ang punto. Kung ito ay isang napakahalagang target na talagang kailangan ng Russia, may drone ang SBU at ang Alpha Unit para rito. Pangalawa, pinapakita ng 40 araw na kampanya ang lawak ng intelligence network ng Ukraine. Tandaan, ang FSB ay dapat nagtatago sa Kherson Resort. Maaring hindi nila ito nagawa ng tama, pero dapat lihim na base ito. Nadiskubre ito ng SBU at sinira nila. Iyan ang ginagawa nila nitong mga linggo habang sunod-sunod ang pagtama sa mga target. Napakahusay na ng intelihensya ng Ukraine, kaya nilang gabayan ang mga drone para tamaan ang mga target sa loob ng Russia, kahit daan-daan o libu-libong kilometro ang layo, sa kabila ng depensa ng Russia. Yan ay ibang usapan na yan. Ibig sabihin, mas alam ng Ukraine ang nangyayari kaysa akala ng Russia at wala nang ligtas sa loob ng Russia. Layunin ng 40 araw na kampanya na pahinain ang potensyal militar at pang-ekonomiya ng Russia na siyang ginagawa ng SBU. Sa militar, tinatarget ng SBU ang anumang may kinalaman sa komando at koordinasyon ng Russia. Iyan ang nakita natin kamakailan sa Kherson. Nasira ang isang communications hub na tiyak na makakaapekto sa mga puwersa ng Russia sa unahan. Sa ekonomiya, target ng SBU ang mga refinery, oil depot, transport hub at mga tanker ng Shadow Fleet sa Black Sea at Sea of Azov. Ito ay langis at fuel na di na kayang i-export ng Russia kahit lokal lang. Gamit ng mga produktong ito at hindi ibinibenta sa ibang bansa, nalulugi pa rin ang Russia. Kailangang palitan ang nasunog na langis at fuel at hindi yon mura. Nagsisimula ng magbunga ang ganitong presyon. Ang kampanya ng Ukraine laban sa fuel ng Russia ay nagdulot ng kakulangan sa buong Russia at sa mga sinakop na teritoryo, lalo na sa Crimea na lalo pang inihihiwalay. Ang 40 araw na kampanya ay bahagi ng operasyong pamimilit na nagtutulak kay Putin na makita ang posibleng kalagayan ng kanyang mga sundalo at mamamayan sa taglamig. Nasusunog na ngayon ang gasolina. Susundan ng Ukraine ng mga pag-atake sa pasilidad ng enerhiya habang lumalamig ang panahon. May sariling interest din dito ang Ukraine. Malamig ang Ukraine tuwing taglamig. Sinamantala ito ng Russia sa pag-atake sa energy grid ng Ukraine. Ang taglamig ng 2025 ay naging mahirap para sa Ukraine dahil sa mga pag-atake ng Russia na nagdulot ng pagkawala ng kuryente at init sa karamihan ng populasyon. Madalas tumatagal ng ilang araw. Para sa Ukraine, ang pagpapatuloy ng presyon na yon ay maaaring magbunga sa pamamagitan ng pagpuwersa kay Putin na makipag-usap. Pwedeng maiwasan ang isa pang mahirap na taglamig. Ginagamit ng Ukraine ang mga kalamangan nito sa 40 araw na kampanya. Mas abante ito sa teknolohiya kaysa sa Russia, gaya ng ipinapakita ng pagyusbong ng mga drone na pinapagana ng AI. Bentahe rin ng Ukraine ang depensang panghimpapawid na gamit ang mga drone. Lumilitaw na ngayon ang teknolohiyang yon at ipinapakita ng SBU, lalo na ng unit na Alpha, kung paano ito gamitin. Ang pagpapatuloy ng 40 araw na kampanya ang dahilan kung bakit maaaring maging malaking pagbabago ang pag-ataking ito para sa Ukraine. Isa pa ay kung ano ang tinamaan ng Ukraine, ang FSB. Official, ang FSB ay isang federal na ehekutibong ahensya na naglalayong protektahan ang mismong Russia. Saklaw ng FSB ang pambansang seguridad, kontra-terorismo at proteksyon ng hangganan. Gayon din ang proteksyon kay Putin laban sa mga banta
Totoo o guni-guni na nakikita ni Putin sa mga anino. Wala sa mga tungkuling ito ang may kinalaman sa pag-atake sa Ukraine. Ngunit, ginagawa ito ng FSB na nagpapakitang lumilihis sa dapat na layunin ng organisasyon. Mas magulo ang tunay na gawain ng FSB kaysa sa sinasabi ng Russia. Salamat sa ulat ng Business Insider noong Agosto. 2022. Alam natin na mula pa noong hindi bababa sa 2019, naghahanda na ang FSB para sa malawakang pananalakay sa Ukraine. At lumaki ito ng 5 beses mula noon hanggang 2022. Hindi talaga proteksyon ng interes ng Russia ang totoong layunin ng FSB. Ang tunay na layunin ay ang pagsalakay sa Ukraine. Kahit hanggat kinakailangan para tuluyang mapasailalim ng Russia ang Ukraine. Simula ng salakayin ni Putin, ang FSB ay naging militar mula sa pagiging sibilyan. Ayon sa King's College London, hindi isinusugo sa unahan ng labanan ang mga opisyal ng FSB. Sa halip, sangkot sila sa mas masasamang gawain, kadalasan sa malalayong likurang lugar ng Ukraine o Russia. Nagpapadala ang FSB ng mga espiya sa Ukraine para makakalap ng anumang impormasyong makatutulong sa pagsisikap ng Russia sa digmaan. Sa mga likurang lugar ng Russia, kapwa sa loob mismo ng Russia at sa sinakop na Ukraine. Kadalasang sangkot ang mga ahente ng FSB sa tinatawag ng kolehiyo na pagsasala ng mga Ukrainian. Kasama rito ang pagtukoy sa mga posibleng kakampi at pagtatangkang alisin ang sinumang maaaring maging panganib sa Russia mula sa mga lansangan. Ang FSB ay sangkot sa pagpapahirap, pangangalap ng datos at pagsusuri ng mga social media account. Lahat ito ay para makakuha ng impormasyon at magbigay ng ebidensya sa maling paratang laban sa mga Ukrainian. Sa madaling salita, naging cancer ang FSB sa Ukraine. Iyan na ang trabaho nito ngayon, maging isang mapaminsalang puwersa na umiiral para syaktan ang Ukraine imbes na protektahan ang Russia. Sa pagbagsak ng pasilidad ng FSB sa Kherson, malakas na dagok ang naibigay ng Ukraine sa isa sa pinakamakaduda-dudang organisasyong pinatatakbo ng Russia sa teritoryo nito. Umasa ang Ukraine na nilamon din ng apoy ang mga opisyal ng FSB kasama ng mga gusali. Bawat opisyal na napatumba ay isang bihasang Russian spy na mahirap palitan. Kahit karamihan sa humigit kumulang 100 tauhan ng Kherson Resort ay nakaligtas. Nawala pa rin sa kanila ang mga kagamitan sa komunikasyon at marahil pati mga mahalagang datos. Nagbibigay ito ng oportunidad sa Ukraine. Maisasagawa na ngayon ang mga susunod na pag-atake na maaaring natutunugan nun ng FSB. Ang mga plano para sa pag-atake laban sa Ukraine ay nauwi na sa wala. Sa ngayon, hindi na mahalagang salik ang FSB sa Kherson. At kung pag-uusapan ng rehiyong ito, na bahagyang sinakop ng Russia mula pa sa simula ng pananakop, gusto ng Ukraine na limitahan ang bisa ng Russia sa Kherson hanggat maaari. Malaking hakbang ang pag-alis ng FSB sa Kherson. Ito rin ang pinakabago sa ilang hakbang ng Ukraine na hindi gaanong naiuulat para pahinain ang Russia sa Kherson. Iniulat ng Reuters noong huling bahagi ng Hunyo na ang puppet governor ng Kherson, Vladimir Saldo, inangkin na nawalan ng kuryente ang mga teritoryong sinakop ng Russia sa reyon dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng gasolina at enerhiya. Sa ulat ng ISW noong Hulyo 20, ukol sa opensiba ng Russia, walang Russian o Ukrainian source na nag-ulat ng galaw sa lupa sa Kherson. Maganda yan para sa Ukraine. Ipinahiwatig nitong may pagkapatas na bago pa ang pag-atake sa pasilidad ng FSB. Ngayon, tapos na ang pasilidad na yon, maaring nakalika ang Ukraine ng mga pagkakataon para makabawi. Nagkaroon ng oras para palakasin ang depensa habang napuputol ang komunikasyon ng mga sundalong Ruso sa FSB. Kaya natataranta sila at ipinagpapaliban ang mga pag-atake. Sa huli, pinatunayan ng SBU at Alpha Unit sa Russia na wala itong maitatago sa Ukraine. Anumang itago ng Russia, tiyak malalaman ng Ukraine. Mga 100 tauhan ng FSB ang natuto niyan sa masakit na paraan. Nag-enjoy sila sa maikling summer vacation sa okupadong Kherson. Pero sila ay nasa digmaan at nagpadala lang ang Ukraine sa kanila ng isang nakamamatay na paalala tungkol sa katotohanan yon. Hinahanap ng Ukraine kung anuman ang sinusubukang itago ng Russia. At saka, nagpapadala ng mga drone para sirain yon. Ganito rin ang nangyari sa Donetsk, ilang araw bago ang atake sa Kherson. Doon, itinatago ng Russia ang isang imbakan ng gasolina sa abandonadong pabrika ng konkreto. Natuklasan ito ng Ukraine at inilunsad ang Operation Hell para sirain ito. Alamin pa ang detalye sa panonood ng aming video. Kung nagustuhan mo ang pagsusuri sa bagong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia at sa FSB, mag-subscribe sa Military Show para mapanood ang mga susunod naming palabas. Salamat sa panonood!